Good morning sa tanan o happy Sabbath. So dalaygon kay ang Dios ning taknaa sa iyahang pagkamaayo kanato sa iyahang ah, grasya nga nagauban gyud no kay kung wala dili pa tungod sa grasya wala gyud disgrasya gyud na ang naa. Kay mawala man ang grasya so disgrasya. Apan nagpadayon man tas pagkinabuhi. So ang ato ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan uyon gyud sa kabubuton sa Ginoo. Nakahinumdum ko sa kanabang ngano mo sulti gyud ta nga ang kabubuton sa Dios ang tumanon gyud nato. Ngano man na siya? Nganong kung unsay gisulti sa Dios, nganong ato amang yung tumanon? Unsa man day ang Dios day? Mura ba siyag kanabang selfish nga ang iyang kabubuton mao gyud matuman, or kay siya may atong magbubuhat manggod ang tanang niyang gisulti mao ay makaayos to unya ang atong mga desisyon bisag asa ra man madaot gyud ta. Pero sa sinugdan pa lamang gud daan iyahan na magud ni tanan ang atong kinabuhi iyahan na. Mo na siya ang nganong moingon gyud ta nga ang iyang kabubuton mo ay matuman tungod kay siya man ang source sa kinabuhi. Siya ang source sa tanan. O kung wala siya, di wala pud ta. Kung wala siya, wala ang kalibutan. Kung wala siya, walay mga tanom, wala ang tanan nga iyang gilalang sa Genesis 1. So mo na nga ang iyang kabubuton maoy matuman. Dili pasabot nga selfish kay ang Ginoo or kana bang negative kayo ba mabitaw na daghan kay mga kuan di na mo to Ginoo kay paglantaw nila nga grabe man ka selfish day nganong ang iha mang yung kabubuton may matuman. Iha ang kabubuton may matuman tungod kay siya may nag-iya sa imuha. Pasabot nga aside sa iyaha there's no life. Apart from God there's no life. Apart from God is death. And there's sin, transgression, iniquity. Naa na siya apart from God. So mo na nga ang iyahagyod ang matuman. Unsay kabubuton sa Dios ba? So mo na nga sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan, mo na ang atong isulti yun sa uban. Kay nagkinabuhi nga apart from God. So ang atong ikuan lang is may mo bitaw tang mediator between sa mga tao nga wala nagkinabuhi sa kung unsa ang kabubuton sa Dios. Kay si Jesus Christ, niingon siya, I am the way, the truth, and the life. So once si Jesus Christ mo na mabuhi sa atoa, mo po na atong isulti. Murabag kita ang mahimong dalan padulong sa amahan. Kita nagkinabuhi nga mao gyud unta ang ato ang pagkinabuhi ba nga ang kabubuton sa Dios mo'y matuman. Bitaw nang giingon ni Jesus Christ ang prayer pagtudlo niya sa iyang mga disciples kay grabe man ang kanabang sa diha nga ilang nakaplagan si Jesus Christ nga nagampo, ila pong nakaplagan ng ilang kaugalingon nga dili kabalo mo ampo. Bisan og sa pananaw sa tawo maayo na kayo sila mo ampo. Pero sa diha nga na ilang na dungog si Jesus Christ nga nagpray kay ingon gud sila nga Lord tudlo imi kung unsaon pagampo. Unsay gingon ni Jesus Christ? Thy will be done on earth as it is in heaven. So i-replicate raman. Mabitaw na nga ang nganong gihimo pud ang kalibutan to kanabang i-feel ang empty nga naa sa heaven sa diha nga nagpakasala ang mga malunda kauban ni Lucifer. So i-feel na ang empty dito pinaagi sa humanity. But tungod sa pagpili, mabitaw na nga ngilngig kayo gyud ang pagpili no. Ang pagpili ang gahom sa pagpili nga gihatag sa Dios sa kadausa. That's why niingon pod siya nga for I am fearfully and wonderfully made. Fearfully tungod kay natay pagpili
nga pwede nga ang pagpili nga gihatag sa Ginoo sa ato kay dili nato siya pilion. Mao sa power of choice. The freedom of choice. That's why gipadayag sa Ginoo kung unsa gyud ang iyahang gugma nga tungod ni ana kita pod makahimo sa pagpili sa paghigugma sa iyaha. Kay tungod sa pagpakasala sa tao nabungkag naman na siya nga image. Nawala na siya nga nature ug ang ato ang nature nga naumol karon sa ato is sinful fallen nature. And that's why naay ningon sa Jesus Christ, ye must be born again. Katong ato pang nastadihan itong miagi about sa reformat, no? Reformat ang system sa kung sa computer nasa lay reformat pero daghan kayo kuan manggod nganong i-reformat nimo. Possible nga ang computer na virusan, possible nga lag, possible pod nga daghan kay mga diferensya nga naa sa iyang system. Og naman na siya na may software og naay hardware. Kanang hardware is ang kana mismo kanang CPU og kanang iyahang mga kuan dinha, mga pisa. So possible nga sakto ang kining operating system pero daot ang iyahang pisa. Napoy nga na og gikinahanglan siya hinluan. O pag human imong hinlo na kuan na, so mahimo na pod nga dili na siya lag ba. So nga na po na dahil sa ato nga sa diha nga nagpakasala ang tao, ang naumol karon nga sistema is ang pagkadautan. So therefore, ang mugawas gyud ana kay pagkadautan man ang root. Therefore, ang fruit is sin. Kay mo ang iniquity man lang ang root. Ang pagkadautan man ang root, ang ugat. So ang punuan ug ang bunga, transgression and sin. So therefore, ni si Jesus Christ para malahi na siya ba? Ma-reprogram or ma-reformat ang kita nga to ang pagkatao. Unya mahimo nang masama sa unsa man sa Dios. Mabita na nga sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross, mamanto siyang panahon sa iyang pag-reformat sa mga tao. Ang system, ang nature sa mga tao. Nga kung dawaton lang gyud unta siya, mao nay mahitabo gyud. Nga malahi na ang nature, ang atong hunahuna balahi na. Nanata sa kingdom of God. Ang kingdom of God is within us na. Kay nawala naman ang pagkadautan, ang pagkamakasasala, ang paglapas. So nawala na siya tanan, so napulihan na sa kingdom of God. Therefore, ang atong pagkinabuhi na unta karon na sa kingdom of God. As if na sa kingdom of God nga ang righteousness na ang image of God na ana. Pero mabati pagay nato nga wala pa. So asa ka nagkinabuhi? Unsa nga kingdom ang imong gikinabuhi ba? Kingdom ba sa kaaway or kingdom sa Dios? Ano naman na, di ba? Kay duha man gina kingdom. So nindot kayo na ikuanan gyud ba studyhan ang about sa kingdom kay kung mohisgot mo tatag kingdom, daghan kay siya face, daghan kay siya mga maagian nimo nga mga study ba. Nya tanan gyud gi-summarize sa kingdom of God. Mo na summarization sa tanan nga mga sa doktrina, sa tanan nga na teaching ni Jesus Christ. Mo na ningon siya nga i-preach ang kingdom of God. Kuan gid siya kanang broad kay siya ba. So we need to open our mind, ato ang heart para makailata or ma-detect na to ba. Or atong mailahan kung unsa gyud ang kingdom of God. So muna siya ang
nature bisan pa sa ato ang pag kinabuhi dinis kalibutan. Nga samtang bitaw taga lakaw, sama ba sa unsang pamaagi nga nabuhi ta in physical term? Nganong buhi ta karon? Paingon nga na yung mga kwan ba mong tanang nganong buhi man ka karon? Ay syempre gaginhawa man. 'Di ba? So mo na siya ang ato ang kinabuhi. Mo ba nang gitawag nga ginhawa sa kinabuhi. Mo na siya ang life sa tao. Mo ba naningon and the Lord God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And then the Spirit of God, mo na siya ang presensya sa Dios. Pasabot nga ang presensya sa Dios is ang ato ang kinabuhi karon. So therefore, nagkinabuhi ka bisan pag naginusara ka, nagkinabuhi ka sa presensya sa Dios. Dili sa uban nga presensya. Usahay ang nga maganda nga ato ang lifestyle or ang ato ang ano ba dalo nato sa pagkamadasigon. Usahay dasig lang ta kung ang atong kauban sa panimalay dasig pod. Usahay abtik kita nga unsa may atong kuanon kung makita po nato ang atong isig katawo, ang atong igsuon nga dasig kaayo. O ang ato ang pagkinabuhi ginadepende na sa kung unsa ang pagkinabuhi pod sa uban. So ingana ta. Pero kung nasabta na to nga atong kinabuhi di ay is ang Ginoo. Bisan pag ikaw batin ni mga ikaw naginusara, magmadasigon gihapon ka nga di gid siya mapalong. Kaya ang Dios may imong kinabuhi, nagkinabuhi man ka nga naa ka sa iyang presensya. Dili sa presensya sa uban. Pero sahi kay nga na ta makita na to nga dasig kayo. Usahay gani kanang gamay lang ta manimba mura magway lumoy. Murag luya kaayo no. Ang atong pagsimba. Pero once nga masabtan nato nga ang kingdom of God nasa atong kasing-kasing, all heaven is naasa. Kao ba nato? 'Di ba? 'Di ba tingan na nga to ang kwan, ang mindset na to ba? Nga dili pasabutan na nga nagkinabuhi ka, wala ka nagadepende sa uban. Ang imong pagkinabuhi nagadepende gyud sa Ginoo. Dinha na sa Dios. Nga mo'y nagdalang sa atong nga mo'y na nag-iya sa atong kinabuhi. Wala dili na sa uban. Kay kung naman gud sa uban, possible nga maluya ta. Possible nga mo na matumba gyud ta na. Dili ta maka-assured nga mahimo tang magmadasigon. Mabita na nga kinahanglan ta nga masettle. Settle sa kamatuoran intellectually o spiritually. Pasabot di ay dili lang nang kanang moingon bitaw ta nga murabag Lord nasettle na baka ko. Unya sa gigingon din na ka settling mo man na siya ang ceiling, settling into the intellectually. Pag moisgot ay intellectually, dili pasabutan na nga murag wa kay hanaw. Intellectually good. Di ba? Nasa mong una-una, Lord, settle ko sa kamatuoran. Mao na gyud akong gibarugan. So ba dili na wa di na ka paling-paling kay settle man ka. Mo ng mga disciples nagkinabuhi sila nga settle. Di na bisan pag bisan pa silang kamatayon, dili sila mahadlok kay man settle sila. Nga mao ni akong gibarugan, nakaila ko kay Jesus. Lantaw atong sa time ni Paul. Si Paul nag-preach kay Jesus og nakaila gyud siya kay Jesus og nahimo siyang apostoles ni Jesus Christ. Naatoy mga nakadungog-dungog katong kakuan mo tong sa Acts 19 man siya nga naigi possess ba. Unya ana atong mga 7 ka anak ni Sceva nga kuan po ba mga sitaw gana spiritista nagapagawas pug mga kuan. Kabalo man sa giingon nila. In the name of Jesus Christ nga gi-preach ni Paul. Wala sila ningon nga in the name of Jesus Christ. Kana bang yung kuno nila ba nga nakailas la kay Jesus Christ or ilaha si Jesus Christ? Wala niya giangkon, gingon nila nga
kung unsa ang ipagawas ta ka pinaagi ni Jesus Christ nga gi-preach ni Paul. Dili sa ilang kaugalingon balat daw unsay nahitabo. Nahinigawas ba tong daotang espiritu? Sa diha nga niingon ang anak ni Skiban na unsay nahitabo? Sila panuoy gi kulata sa daotang espiritu. Nanggawas sila nga mo wala na yung mga sapot. So nga na ba? Wala truly nga nailhan si Jesus Christ. Wala nagkinabuhi sa so makakwanta ba maka-conclude nga wala sila nagkinabuhi nga as if na ang kingdom of God sa ilang kaugalingon. Wala man sila kaila. So, hinga na po ba sa ito halimbawa, ibutang na to in practical ba na ay makuan, na ay ma-possess. Unsay buhato na to? Nayuban ba kay ala kay manugan ba na sa mga sala? Ang ibuhato nimo kay manago. Manago ta ni. Kay isulti ning mga kasalanan nato. Oh, actually, mao na katong mga miagi pa. Na naitabo nga na ang akong gibuhat kay nitago. Nga ano basig ko anon nga tudlo ko ani. So, pasabot na nga wa pag truly nimo na ilhan ang imong kaugalingon. Kung asa ka ba, kung kinsa ka. Unya kinahanglan man kita ma-settle ana kung unsa gyud ang atong identity. Kaya masabtan nato ang atong identity, wala na set up na ka, na nakasagingarian, dili na ka madlock, bisan ang mga daotang espiritu. Nga naman, ikaw na may ni-rule. Si Jesus Christ, siya ang ni-rule. Sa pagganhin niya, dala niya ang glory sa iyang amahan, na nasayod siya sa iyang identity. Dili siya, wala siya nanipaling. Lantawagan ni. Ang iyang pagsulti, ningon siya, I am the way. I am the truth. I am the life. Wala siya ningon nga, my Father is the way. My Father is the truth. Wala siya ningon na. Ang iyang gisulti, I am. Maingon ba ta nga, ala, selfish kay Jesus Christ. Kay I man. Mapina na usa sa mga studies na to, di ba? Nga basta moingon nga I mo man gikuan ni Lucifer. Pero si Jesus Christ mismo nakaibalo siya sa ang identity. Nga siya bugtong nga anak sa Dios. Unya kung settle ta na wala na bisan pag unsay atong dagan sa atong kinabuhi, dili na ka mapaling-paling, dili ka murag magaduha-duha pa ba? Kay kung naa man gud tay pagduha-duha, unstable ta sa tanan nato nga ginabuhat. So mahimong kuan na siya. Curse na siya. Pero once nga settle ta, ang atong kuan gyud nga nasayod ko nga ako anak sa Dios, sons and daughters of God. Nagkinabuhi ko sa as if nga naagyod ang kingdom of God. Kay mo, nabuhi biyata, di ba? Ang atong kinabuhi kay breath of life. So kay breath of life man, ibutang kay na ang tao sa tubig. Unsay mahitabo? Mamatay yun na. So mao na siya ang atong kinabuhi. Ginapasabot sa Ginoo ba nga kita nabuhi sa iyahang presensya. Mo gina nga atong pagkinabuhi. So nindot gyud kayo nga kanabang sa ato ang pagtuon bitaw kay dili siya ingon nga unsay to gani kanang surface lang ba ang ato ang pagtuon. Nindot gyud nga palaluman para sa tong gabi, di ba? Laglom ba ito siya nga kuan, dili ba ito siya
surface. Lalom to siya. Kay ginapasabot po din akong imong lantaon po ng context. Kingdom of God ang context. So sa scripture, sa atong pagtuon, sa tanan nga mga teaching nga atong madawatan, gikinahanglan ang pagpalalom. Kay once nga dili siya mapalaluman, dili pod lalom ang atong relationship sa Ginoo. Kay in order for us to earn, we must learn nga dili lang kay taphaw, kung dili scratching the surface. Dili taganahan nga naalang ta sa kanang sa mabaw ba, di ba? Uban nga magpalalom gyud. Nya ang pinakanindot pag gyud sa dagat na dive, di ba? Diving. Dito gyud ka sa ilawom kay na dito ang treasure sa dagat. Kung naka sa surface ay makita kay tubig lang. Pero og naka sa ilawom ay makita kay daghan na kang makita ang mga di ba, coral reefs, mga isda nagkalain-lain. So sa pagtuon pud sa pulong sa Dios, gikinahanglan nato ang kanang natay open ang ato ang mind, and then dili ta makontento sa kanang unsa lang atong mabasa ba nga. Kung unsa na atong masabtan na mao na siya. Unya usay pod kay gaagad ta sa ato ang unsay tawag na kanang feelings bitaw nato nga kung unsay gisulti sa verse, i-apply din nato sa atong kinabuhi, and then mag-imot-imot dayon ta. 'Di ba na yung mga ingana nga nawala ng essence kung unsa gyud ang Bible study. Ang Bible study is to settle us kanang sa mga prinsipyo nga padayag sa Ginoo sa atoa. So tagaan ta mo example sa kanang pagkuan gyud sa pulong sa Dios ba. Unya usahay pod kay gaagad lang ta sa kung unsa ang isulti sa magtutudlo. Nakabantay man nga kung unsa isulti sa magtutudlo. Okay, mauna na siya. Kay sila total gatuon man na sila, dili man na sila magsulti sa wala nilang gitun-an. Unya kay kung katong nagsultian na kay dili pod settle kung unsa ang gisulti, mapareha mo nga wa na settle. So mapita na gingon nga ni Jesus, moingon lang gyud ang mga disciples ni Jesus, come and see. Come and see. Ikaw mismo sa imong kaugalingon, makita nimo. Unsay pangalan sa nadakpan sa mga kinsa to nakadakop katong nag-commit adultery ba? Mga Pharisees and scribe. Unsay pangalan atong bayhana? Kinsay mo kan nga Mary Magdalene. Usay ba, di ba? Ang atong direct nga kwan tubag is si Mary Magdalene eh. Ang pangutanan ako sa imo, na ba'y mabasa dinha nga babayi nga si Mary Magdalene na siya? Kung imong basahon ang kuan, wala siya mabasa nga Mary Magdalene. Ang iyang gisulti is babayi. Woman lang. Wala siya gisulti nga Mary Magdalene. Wala siya specific. Unya kung imong nang taw ako nang kuan gyud ba dili man gyud si Mary Magdalene ha. Kining nadakpan nga nag-commit og adultery. Dili gyud ay. Kay woman naman ang gisulti, wala may ningon sa gingon nga si Mary Magdalene. Ang gibutang noon dito si Mary Magdalene, ang yang description is babayi nga na ginigawas sa iya ang 7 ka dautan nga espiritu. And that's why daot kaayo ang pangalan nga Maria. Sa atong kalibutan karon, di ba? Pag ingon nga babaeng mababa ang lipad, unsay pasabot unsay pangalan ana? Mary ba dayon? Maria. Pero lang tawagan ni ang Mary
inahan ni Jesus, si Mary. Kinsa pa gyud, igsuon ni Lazarus, which is siya po na ang naghugas sa tiil ni Jesus Christ. O katong babae din, wala siya gipanganlan. Woman, mo sultigan ni kuana about sa katong babae nga nakaplagan nga nanapaw. Babae ra akong isulti, dili ko moingon nga Mary Magdalene. Mga bantayanan kaayo. Bisan gamay lang na siya. Dako kay na siya impact sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So, muna siya nga atong introduction ining taknaa sa ato ang lesson. Mga magtuon ta, atog yung palaluman ba? O atong lang taon, unsa ang context, unsa, naman tayo mga kuan po na, muhan pa po na ako kuan, kining PowerPoint, about sa unsang pamaaging dili tam kay daghan ba gyud. Nakabantay mo nga nung daghan kay relihiyon sa kalibutan. Tung bisan og isar ka buok ang Bible nga klase sa kuan, Biblia. Tungod sa lahi nga mga interpretation. Lahi interpret niya, lahi bag utok ang tao. Bisag asa ra mo abot. Basta nakakisa kingdom of God. Imag yun ang kuan, wala gyud kay kaligtaan ana nga mga pagtulunan. Mo na siya no nga bantayanan kay ba nga bisan sa atong kuan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mga daghan kay no mga emotional nga mga kuan nagkuyanap na. Unya kana day tanan pagpangilad. Kaya ang gusto sa Dios magkinabuhi ka sa iyahang gingharian. Dili sa bisan unsa nga iglesia. Sa iyang gingharian ka magkinabuhi. Oh, mo na siya. Kay wala man, mo man niyanhi si Jesus Christ. Dala niya ang gingharian. Unya iya pong gingon sa katong tulisan, naakas akong gingharian. Naakas akong paraiso. So, dinita sa ato ang kuan karon sa lesson, gamay ra ni siya about sa story ni King Solomon. Ato na lang i-direct na nato yang story. Di ba si Solomon, unsaan yung pagkaila kay King Solomon? Hari, sa pagyod, maalamon siya ang the wisest, siguro wisest man living sa bisan siguro sa ato ang time karon, di ba? Kay how come nga grabe gyud ang ihang kuan. Ang maka-istorya sa mga kuan, di ba? Masabtan niya. Na siya pagsabot. Kaya ano? Nindot gyud kayo kung kaya ang wisdom ang good pod gisgutan din na sa Proverbs 28. Walay lain sa Jesus Christ. He is the wisdom of God. So, nagkinabuhi siya sa Jesus Christ just as if nagkinabuhi po siya sa kingdom of God. Dala niya gihapon ang kingdom of God nga nakasabot siya. So, mapasible din na mahitabo gid gihapon sa ato Kay mabitaw na niingon si Jesus Christ, ang akong gibuhat mas labaw pa inyong mabuhat sa akong nahimo. Di ba naingon ba sa Jesus, ana? Grabe no, gihatag yun. Sa paghatag ni Jesus Christ ang kinabuhi, dinis kalibutan, iyang gihatag yun ay tanan. Ang kingdom, iyang gihatag. Ang tanan yun, ang authority, ang kingship, ang priestly nga, iyan ang gihatag sa atua. So that's why, dili ta mahimo nga, mabalaka ba sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan. Sa daghan kitang mga hindi nakabalakan manggod.
Di ba? Mabalaka ta sa ato. Labi na sa maayo nga panlawas. Daghan kita ginakabalakan. Nya gingon din ha, labi na ka ng kahadlok. Usa sa naa sa huna-huna o sa kasing-kasing sa tao karon ang kahadlok. Nya bantayan nato nga ang kahadlok adunay unsay nay Bisaya sa torment. Ang kahadlok na ay torment. Ginakuan ka ba mura ginasakit sa ba torment ginapalisod gid ka sa kahadlok. Daghan kay tag mga gikahadlokan mo bitaw daghan kay mga phobia. Nga bantay mo daghan kay mga phobia sa kinabuhi sa tao. Daghan kay gikahadlukan. Hadlok sa daghang tao, hadlok sa future. Mabitang maningkamot. Kaya hadlok sa future. Unsan na kang akong future ani? Mahadlok kanang wa nay kwarta, hadlok ba kay na? Wa nay kwarta, wa nay magasto ba? Hadlok kayo. Munay pinaka dili aswang ang pinakahadlok, ang mawadag kwarta mo ay pinakahadlok. Madlok na ka. Mahadlok ka nga mawadaan sa kinabuhi, mahadlok ang mamatay, di ba? Daghan kay mga kadlok niya, mo na siya mo torment sa man ay mo sakit sa ato mo iyag yung sakito ng imong kalag ba, ang fear. Pero once nga nagkinabuhi ka sa kanang ang kingdom of God na sa imuha, di na kay kadlok ana. Mana tanang mga butang kanang mukalitag mura lagi kong hadlok. Hinumdumi din ang kingdom of God. Kay once nga mo na atong focus kay si Jesus Christ man focus na to ana. Mawala na nga kahadlok, mapulihan sa iyang gugma. For love casteth out fear. Actually, kahadlok man gyud ang kuan nato ani kalaban. Fear. Grabe ning kahadlok. Mo ni mo sakit sa atong nahuna, sa atong kasing-kasing. So, si Solomon, wa siya gikadlokan. Di ba, sa diha nga wala siya lang gikadlokan kung dili ang Dios. Ningon siya nga, mauni siya ang conclusion. Ano sa conclusion kanang mo siyang katapusan sa tanang butang. Ang tanan unsa ni kadloki ang Dios o ihatag ang tumanon ang ihang kasuguan. So siya may nagsulti ana, 'di ba, sa Ecclesiastes 12:13 nga, and here is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kanang whole din ha, kay gikuan man ano? Kanang duty din ha, gi-italize na siya. Pasabot sa italize, gidugang na siya sa sulat ana. So actually, pwede na siya wadon. Ug mahiwa na siyang, for this is the whole of man. Mo na siya ang kinatibuk-an sa tao, to fear God and keep His commandments. Muna siya ang makapatibuok sa tao. So, muna ang conclusion ni Kuan, luyo sa iyang pagkamanggialamon, tanan nga nasa kalibutan iyang na-acquire. Pero iyang gi-conclude sa iyang pagkinabuhi din sa kalibutan. Fear God and keep His commandments. For this is the whole. Muna yung kinatibukan sa tao. Walay lain kinatibukan sa tao. Ang kanaba ang reverence nimo naa sa Dios, ang imong focus kanunay naa sa Dios. So, nagkinabuhi si Solomon nga naa sa iya ang kingdom of God. Unya nakabantay mo paramgodain siya. Gigingon siya, Solomon, pangayo sa bisan unsa akong ihatag sa imuha. Ug nasabtan niya nga ang wisdom is labaw pa, is more precious than fine gold. Is more precious bisan pastibo kalibutan, tungod kay nakahibalo siya nga anak na siya sa Dios. Bugtong anak siya si Jesus Christ man na. Siya
ang iyang gipangayo si Jesus. Walay lain. Nahimuot pag-ayo ang amahan na to. Nakita ka, kung kita ingnan sa Ginoo ba nga, unsay, okay, Brother Joselito, unsa may mong pangayoon be? House and lot? Or sakyanan? Or gold? Or, sige, si Jesus Christ na lang, wala naman tayo. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, si Solomon, wagin siya lang gisulti. Wisdom. Muna siya kung pangayoon. Niya gihatag ba sa Dios? So, gihatag sa iya ano. Unya, sa diha nga nahatag na sa iyang wisdom, unsay nahitabo dayon? Naay ni duol nga duha ka babayi. Nakisa niya nakakuanan ang story. Naay duha ka babayi nga nag duol sa iyaha kay na sila issue. Kining duha ka babayi kay nigpuyo sa usa ka panimalay. Ug silang duha mga kining ginatawag nga prostitute. Magigitawag dito nga duha ka bigaon nga babayi unya. Ang silang duha nagdungan og mabdos, nagdungan pod og panganak. Ang nahitabuan ni karon sa ilang ng pagduol kay King Solomon, niyon tong babae nga ako ni siyang anak. Unya kining anak sa babayi kay namatay. Ningon po itong isa nga, dili, oy, ako man ang anak. Ang imuhang anak kay mo man tong patay. So, ngano gani nga namatay ang itong anak sa isa ka babayi? Nganong namatay man to? Unsay nahitabo? Ang gingon dito kay iyahang nahigdaan. Or atong masulti nga iyang gitulugan. So nakatulog siya niya iyang nahigdaan, namatay in taon. Unya sa pagka tungang gabi iyang gikuha tong bata sa usa ka babaye nga buhi. Unya gipulit to niya katong iyaha nga patay na. Nanimo to nireklamo ang babae nga nahibulong ko hari kay pag kuan ako sa akong anak, buhi pa man to. Pero sa pagmata na nako, patay naman. So dili na iyang nakaplagan nga dili dito iyang anak, kun dili anak dito sa isa ka babayi. Nya man to ilang kuan. And then si King Solomon, naminaw ra siya. Unya si kanabang murag murag naglibog siya kung kinsay tinuod nga nagsulti. Unya ang mga pulong ani sa babayi kay murag mag tinuod ang ilang ginapang sulti. Unya katupong isa nga babayi nga namatay ang anak, maayo kaayo mo acting. Maayo ka siya mo acting nga bisan sa kaalam nga gihatag sa Dios kay King Solomon, murag na kuan siya. Pero unsay gihimo ni King Solomon? Okay, pagkuha og espada. Unsay gibuhat? Pikasa ang kuan be? Pikasa ang bata. Unya ang katunga ihatag sa isa, ang katunga ihatag. So equal sila, tunga sila. Unya say kan ninyo kaato. Musugot ba ang tinuod nga inahan nga to ang mahitabo? So that's why ningon tong babae nga ay hari ayaw na lang ayaw ka na ayaw nagbuhata ihatag na lang na sa iyaha. Mura bag iyang gisulti nga
ay namakak day ko hari siya day ang tinuod nga inahan. Nya unsay gitubag atong isa. Ay dili na mahimo oy. Pikason yun ni. So unsay judgment sa hari. Okay? Ihatag sa iyaha ang bata kay siya tinuod nga inahan ana. Ngapon sa gingon dayon, and all Israel heard of the judgment which the king had judged, and all Israel fear the Lord. Kay ang Ginoo na kay King Solomon nga maghimo og judgment. Now, namay ginaingon nga ayaw paghukom. 'Di ba? Usay mo na yung ginasulti sa mga tao nga dili gusto pakialaman ang kinabuhi nila. Ayaw ko hukmi oy. Ayaw ko ang Ginoo gani wa naghukom sa kuha. Pasagdan kay ko niya. Og mao pud na siya ginaingon sa tao nga kana bang hadlok dili siya ganahan nga ma-change ang iyahang ways. Muna siya idipinsa sa tao nga dili siya ganahan nga i-change iyang ways. And that's why kung unsa ang gipadayag sa Ginoo sa ato, dagan kitag mapatag mo reklamo. So sa unsang pamaagi nga nakuha o nahibaw-an ni King Solomon kung kinsa ang tinuod nga nag-istorya sa ilang duha. Unsa kay pamaagi gani niya ato? Unsa yang gipakuha sa iyang kuan? Espada. Unsay pasabot sa espada? And the sword of the Spirit which is the truth, the word of God. So mo na siya ang kamatuoran actually nga bisan pag di na ka musulti, bisan pag di na ka moingon nga oy mali man na imong gibuhat kay imong kinabuhi palang daan once nga you are the word of God, just mulantaw na ang tao mulantaw na sa imo just as if nga ginahukman kanila bisan sa imong pagkinabuhi palang daan. Mo adto ka sa imong pamilya unya ikaw nag-change lifestyle na ka unya sila wala pa. Sa imong pagpili sa pipino nga imong kaunon imong sudanon lang, judgment na sa ilaha para sa ilaha. Nga unsa man ka? O nganong nasko nga? Wa man ko nagtingo, wa man ko nagyaw-yaw. Siguro man ko mao na akong kaunon. Di ba? Judgment na actually sa ilaha kanang imong pagkinabuhi nga nagkinabuhi ka nga uyon sa kabuton sa Ginoo. Judgment na siya para sa mga tao nga lahi kung unsa ang kinabuhi nila sa imuha. Oh, mo nang duha ka sulab. Unya sa grabe kay nakasakit. Mo na pinakasakit kanang wala kay isulti. Sakit kay na. Bisan di na ka mosulti. Iya lang imong gipakita ang imong life. Rebuke na siya sa ilaha. Sa unsa ilang pagkinabuhi pod ba. So grabe no. Mo nang moingon ng anong judge matingala pud ka mo anong ingnon kanila nga judgmental lamang kaayo mo Sa judgmental nga. Wala pa kay gisulti gura kan nga unsay imong ginabarugan nga prinsipyo. Oh. Mo naman na siya. Oh. Hindi na kinahanglan nga mag-kuan pa. Usay mo ba na ginakuan? Usay ginatudlo po na bisan sa mga kaubanan, mga nagadala sa present truth, mga reformers. Itudlo pa gyud kanang Sabbath reform, ginatudlo pa. Ang health reform, ginatudlo pa pero dili namang gyud unta na. Mao bitaw ningon sa Jesus Christ, iwali ang kingdom of God. Ang gibuhat lang ni Jesus Christ, ang health reform, kanang pagpang-ayo sa mga sakit, wala na niya gi-preach. Iyan ang gibuhat, aktual na niya. Ang pagpasaylo, ningon ba siya nga, pagwali mo og pagpasaylo, wala na. Ang iyang gingon nga,
Ang imong makasalanan gipasaylo na. Wala na siya ingon nga iwali ni ninyo ha. Wala na po siya nagwali nga grabe gyud ang pagpasaylos Ginoo. Wala na siya naingon ana. Ang gingon nga gipasaylo na ka sa thy sin have forgiven thee. Di ba? So ang gigamit ni Solomon is wala po tayo laing mabitanan si Jesus Christ, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nagpasabot na siya nga, kita usab, si Jesus Christ mianhi, para ang Word of God mianhi sa unod, flesh, so that the flesh became the Word of God. Magkinabuhi, di ba? The breath of life. Mo na siya. The breath of God, the Word of God. So magkinabuhi po siya nga, kita, as if nga kitang ginabasa sa mga tao. Kay mo nag-ingon ni Paul, di ba? Kamo ang sulat nga ginabasa. Nag-ingon po siya sa Daniel 12, sulat gyapon giingon din na nga mudanag. So kita karon ang ginabasa mo bitaw na nga ang greatest unsay ta gani balasahon kabalo unsay pinaka nindot pinaka effective nga balasahon nga basahon sa tao ang imong kinabuhi dili ning mga ingani kani naa siya impact pero ginagmayra pero ang kinabuhi nga basahon sa tao sa imong sa ang book nga basahon sa tao kana imong kinabuhi mo na siya pinadagdako kayo nga impact sa tao bisan ginagmay nga mga butang. Mabita na nga ang experience gid. Mabita ang gingon na the experiential knowledge of God and Christ. Wala na, set up na. Ano man, wala na, naman, kumpleto na ka eh. So, at the end of time, mao na siya, kung mahisgot tag fear, unsa pay ilain nato nga makuan, maunawaan. Basta mo ingon og fear. Makaunaw na pa sa Revelation 14 ba to? 14. Nga fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Nakita nato ang parallel sa 1 Kings chapter 28 og ang Revelation 14 nga na ang fear, judgment, di ba? So, dinita karon sa asan man to sa story ni King Solomon. Ang iyang gigamit kay sword, which is the word of God, para itudlo or mahibaw-an niya kung kinsa ang nagsultis ka matuoran. So in the last days dagan man kay musulti nga naa mo ang tinuod. Naa mo ang tinuod. Tanang relihiyon wala gyud musulti nga amo ang piki. Amang relihiyon piki ni dinhi wala yung musulti ana. Ang tanan gyud mga religion sa tanan sulti na sa tinuod. Pero dunay usa nga mo reveal kung kinsa ang nagtudlo sa kamatuoran, nagdala sa kamatuoran. Walay lain the word of God. Walay lain si Jesus Christ. Kung ang kinabuhi nimo, bisan pag-asang kang sikta nga nabilong, basta ang imong kinabuhi si Jesus Christ, nakatungtong ka sa nasa imong kamatuoran, ha? Di na kinahanglan nga moingon ka nga nasa ko ang light, nasa mo ang truth, dili na. Ang imong pagkinabuhi pa lang daan, wala na. Evidence na siya nga ang imong ginadala is kamatuoran. Kung unsa ang gipadayag nga prinsipyo sa Ginoo. Bisan asang kang unsa nga sektang imong na barugan, unsa nga religion. Kaya nga naman ang gidala ni Jesus Christ dili religion. It is the kingdom of God. It is the heavenly form of government.
Kay usay kuan mo gutana kay di ba daghan kay kuan. Daghan kay pundok. Og sa katapusan nga panahon, naara gyud duha ka buok, di ba? Sumala sa story, na duha ka babayi. Unsay pasabot sa babayi gani? Di ba church? Or assembly or congregation. Ang isa nagsultingan kami na nag-iya kay Jesus. Ang isa pod di ba bata nga lalaki ba to? Ang ilang anak. Mo tayong gingon nga Christ must formed within. Kay kung dili si Jesus Christ na formed within, kung igo lang ka nga moangkon nga ako anang anak, moabot gyud sa punto nga okay ra sa imuha nga mamatay na siya. Pero katong tinud-anay nga nag-iya sa bata, mas willing pa siya nga mamatay kaysa mamatay ang bata. Kinsay representan sa bata si Jesus Christ. We are willing to die than to commit sin. Kaya by committing sin, we are crucifying Him afresh. So therefore, mas willing, mas gusto pa ko nga ako na lang mamatay kaysa kay Jesus Christ or sa kanang magpakasala ko. Ngano kaha? Nganong nahimo to sa babae nga willing siya mamatay? Kay iya lagi tong bata lagi. Isa na nag-iya ba? Dili kay angkon lang kung dili iya gyud na formed within. Kay ila siya sa identity sa bata, kay ila siya kung unsa ang iyang relationship sa bata. So nga na po dato mahimo lang nato na nga moingon pag mo decide na gyud ta nga I am willing to die than to commit sin once nga kabalo ta kung unsa ang ato ang relationship kay Jesus Christ. Pero kung dili pa kita kabalo sa kung unsa ato ang relationship kay Jesus Christ, bisan pag gagmay nga sala kaya nato mabuhat kay nga naman dili okay naman sa Jesus Christ mamatay. Gingon bitaw na niya nga kung makasala naa bitaw tay advocate with the Father. Okay ra magpabalik-balik og kan kay dali ra kay na nato masulti kay nganuan wala man tay tinud-anay nga pagsabot kung unsa gyud ang atong relationship kay Jesus. Wala nato na nasabtan ba ang experiential knowledge of God and Christ. Kita mismo wala ta kabalo unsa day akong relationship kay Jesus. Unsa day nako? Unsa nako siya? Unsa siya para sa kuha ug unsa ko para sa iya. Unya kaya naman gisulti daan. Sa sinugdan pa lang daan, ako na'y nagbuhat sa inyo So therefore, ako ang tagiya sa inyo Ako ata mo. And you are my sons and daughters. Nindot kayo na nga kuan. Gingon pag din beloved sons and daughters. Pag mo isgot ay tag beloved, hinigugma. Di ba? Unsa ang gipadayag ni Jesus Christ nga gugma? Unsa ang gugma? Kaya niya ihatag iyang kinabuhi. Bisan pa sa dumot sa iya Bisan pa sa iyang mga kaaway. So, sa katapusan, nga na pod, Lord, mabitaw na, di ba, moingon pagid nga, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name, done many wonderful works. Daghan kay may mga kahibulungan nga mga gipangbuhat nang ayaw mi sa mga masakiton, banhaw sa mga patay. Daghan kay mga wonderful works, mga kahibulungan. Unsay gingon? Depart from me, ye doers of wickedness. I do not know you. Kay possible nga pwede ta mo angkon nga kailata kay Jesus Christ, kailata sa Ginoo, pero ang Ginoo wala kaila sa atoa. So saan pabagay nga kita mailhan sa Ginoo? Nakita experiential knowledge kay Jesus. Kauban nato siya ba? Kay actually bisan ang kaaway dili mo ila sa imuha oy. Unsa inyo ni kuan?
Katong sa ibalik na nato sa seven sons of Sceva. Di ba ningon sila nga sa ngalan ni Jesus nga gitudlo ni Paul, hawa diha. Unsay response sa kuan, daotang espiritu. Kailaman ko kay Paul. Kaila pud ko kay Jesus. Pero kamo kinsa mo? Huyo. Di ba? Bisan ang yawa, wala na kaila. So, saan pamaagi nga, bisan, kuya, no? Kinsa karon ang gusto nga mailhan sa yawa? Wala, malagi magpataas lagi. Basta nga na makaila ang yawa sa mga ba, di man siya nga, nakaila ko kay Paul, nakaila ko kay Jesus Christ, pero kamo wala tamo na ilhan. So kinsa karon gusto nga mailhan sa yawa dinhi. Ako gusto gid ko kay nga naman once nga mailhan ka sa yawa, pasabot nga kaila gyud ang Ginoo sa imuha, naa ka sa Ginoo. Kay ginapaningkamutan sa kaaway nga ang naa sa Ginoo. Mo na yang ginabira bitaw, wa man siya ilabot anang inana sa iyahada. Unya gingon pa ginya nga wa pud gani ko kaila sa inyo ha. Kinsa man mo. 'Di ba? So it's about knowing him and he knows us. Mo man na siya ang para kanang sa tanga reciprocal nga kwan ba, 'di ba? So nakaila ta kay Jesus unya si Jesus nakaila sa atoa. Pasabot nga nagid kay deeper connection, deeper intimate relationship sa Ginoo. Dili lang kay naglakaw-lakaw kas kalibutan nga puno kay tag knowledge sa Word of God, pero wala tay deeper understanding or deeper intimate or close intimate relationship sa iya. Kay once nga masabtan nato na mas maayo pa nga mawad-an ka sa kinabuhi kaysa mobiya sa iya ug maunay namatya ni Jesus Christ. 'Di ba? Wala mo na pinaka-grabe nga torture sa iya ang pagbiya. Kaya kabalo man siya nga ang sin mo separate sa iyang amahan. So asa na ta? Sa pag-ila sa katong duha ka babayi, no? Nakabantay mo sa duha ka babayi, nagpuyo sila sa usa ka panimalay. Pasabot nga bisan diri sa ato naay wise ug naay foolish virgins. They have a pure faith pero without the Holy Spirit. And that without the Spirit of God, there's no revival and reformation. Because revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ito, kompleto, no? Nindot kayo. So, muna siya ang sa unsang pamaagi nga maila kung kinsa ang tinuod nga nag-iya sa bata nga mao si Jesus Christ. Walay lain. It is the Word of God and the Word of God is within you. The kingdom of God, ang kingdom of God is within you. So muna siya ang pag-ila sa tinud-anay nga nagsunod gyud sa Ginoo. Then unsay buhaton sa katong wala nakaila or wala na nag-iya sa bata. Di ba kay ang isa kay ningon mo siya nga willing ko nga ako na lay mamatay kaysa sa kining bata. Pero katong isang nga babae unsay ang giingon? Ay, patyan na lang na siya oy. Para patas na. Oh, patay mo po diya ha. So, unsay ang gingon?
mas maayo pa nga si Jesus Christ ang mamatay kaysa sa ako. Pasabutan na nga, padayon lang ko sa akong pagpakasala. Sa iyang pagkadautan, sa iyang paglapas, o sa iyang pagkamakasasala. Padayon siya. O di ba, naasa usa ka panimalay ang duha ka babayi. Sa unsang pamaagi nga namatay itong bata sa katong babayi. Iyang nahigdaan. So, possible nga mamatay si Jesus Christ kung nagpatulog-tulog ta. Kung natulog ta. Ayaw higdai. Ayaw tulugi si Jesus Christ. Mabita nang gingon niya, wake up. Nagtanto gani, unsa ang mensahe sa kuan? Kaya ang napulo ka mga virgins, nangatulog ba ito silang tanan? Nga, ang pangutana karon kinsa tong nagsulti? Katong mata ba, nagtukaw? Kinsa tong nag-warning sa ilaha? Kinsa tong nagpamata sa ilaha? Muna na karon. Kinsa na sila? O willing bata nga mabilong ana nga small company nga magsinggit ba nga, behold, the bridegroom cometh. Pamathon. Ayog tulugi. Ayog patulog-tulog din ha. Kaya ang mensahe, basta dili sa magtulog-tulog yata, di ba? Ang mensahe kay masayang kayo. Masayang yun siya kay, usabay yan as pamaagis ka, away po. Nga dili mabutang ba sa hunahuna bitaw ang message. Ayag tulogi si Jesus Christ kay possible nga mahigdaan nimo mamatay siya. Nanaunta, anak na unta, pero kay nahigdaan, nagpatulog-tulog man ta, dan namatay. Ang pinakangilngig pagid anak katong babae kay nakatulog man gito siya. Ang sa ato karon kay basin nagpatulog-tulog ta. Unya kay kabantay na tangan nahigdaan na nato unya imalatyon na ba? Wala na gyapon imbis nga grabe nang tiyabaw sa bata. Bungol gihapon. Wag di gihapon mata kay naman lami man kay gatugo eh. Mao binay pinakalisod pukawon. Nagpatulog-tulog. 'Di ba? So mo na siya nga to ang lesson. Napa ba mo yung nakuha nga lesson sa atong story sa story ana ni King Solomon. So hinaot nga balik-balikon gyud nato na para mo deep gyud ang atong understanding and then mo deep pud ang ato ang relationship sa Ginoo. Kay mura man gyud ang iyang gipangita sa ato Naba gyud kay close intimate relationship sa ako Kay kung naana siya walay butang nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Di ba? Walay mahimong babag once nga natay close intimate nga relationship sa Ginoo. So daghan kayong salamat. Ang Dios gyud magauban kanato hangtod sa kahangturan. So Shabbat Shalom.